So eto na ulit tayo sa palengke at tayo'y bibili naman ng alimasag. Nasaan ba alimasag? Ere. O ayan na nga. Bibili tayo niyan ng mga 4 na piraso. Malalaki yung pinili natin dito at atin na itong babayaran syempre. So pag uwi natin sa bahay, hugasan na nating mabuti yung ating mga alimasag. Hanggat maaari, gumamit tayo dito ng brush para ating kuskusin yung kanyang mga gilid-gilid para mawala ang mga dumi. Kung may magtatanong, bakit daw kailangan pang linisin? Kasi nga, meron tayong gagawin dyan sa talukap or yung sa takip ng alimasag. So, lagay na natin sa kawali. Lagyan natin konting tubig. At syempre, asin. At atin na itong isasalang at pakukuluan. Samantala, maghiwa muna tayo ng ating mga gulay na gagamitin. So, meron tayo ditong patatas na ating hihiwain ng maliliit. Alam nyo ba na ang reseping ito ay pang restaurant? Kaya kung gagawin mo ito sa bahay, ay para ka nang pumunta sa restaurant. Meron din tayo ditong carrots. So, ganun din ang gagawin natin. Hihiwain din natin ito ng maliliit. Pero teka muna, balikan muna natin yung ating sinalang at kumukulo na. So, patayin muna natin yung apoy, set aside muna natin itong ating alimasag, at ituloy natin yung ating paghihiwa sa mga gulay. Ano pala ang paborito mong luto sa alimasag? Paki-comment mo naman dyan para malaman namin. Red at green bell pepper. Doon sa amin sa Hagunoy, kapag ka panahon ng alimasag na malalaki, ay naku po, dagsa iyan sa palengke. Sibuyas, bawang, at spring onion. So marahil nagtataka kayo kasi ang mga gulay na ginamit natin ay parang sa lumpiang Shanghai. Pero hindi tayo maglulumpiang Shanghai, promise yan. So eto na yung ating mga pinakuluang alimasag. Buksan natin ang isa. Tingnan nyo naman, namumutok ang kanyang taba. Kaya tuwan-tuwa yung anak ko. So habang hinihimay niya yung mga alimasag, medyo nagpapapak-papak, kaya konti na lang ang natira. Kaya tulungan na natin para hindi maubos yung ating alimasag. So magdahan-dahan din kayo sa paghihimay o pag-aalis ng mga laman at taba nitong ating alimasag dahil nga masyadong matulis at matalim ang kanyang mga shells. So after nating mahimay, set aside muna natin yan at mag-umpisa na tayo ng ating paggisa. Nagpainit na tayo ng kawali dito at naglagay na tayo ng konting mantika. Unahin na natin dito ang garlic. Sunod na rin natin ang sibuyas. And then yung patatas at ang carrots natin. So kailangan maluto muna yan bago natin ilagay ang ibang mga ingredients. Ngayon pag malambot na ang ating potato at yung carrots, ilagay na natin dito yung hinimay nating alimasag. Meron din tayo ditong pickle relish, raisins or pasas. Sama na din natin dyan ang red and green bell pepper, konting soy sauce at oyster sauce. Garlic powder at ground black pepper. Samahan pa ng spring onion. So dahil malambot na nga ang ating carrots at patatas, set aside muna natin yan. Dahil ilalagay na natin dyan ang breadcrumbs. So ito yung magsisilbing binder natin para dito sa ating mixture. At syempre, lalagyan din natin yan ng 2 pirasong itlog para kumpleto na ang ating palaman sa ating alimasag. So ayun na nga, ang gagamitin natin dito ay yung talukap niya or yung pinakatakip ng alimasag. Doon natin ilalagay yung ating mixture or yung ginawa nating palaman dito. So kaya natin nilinis yung mga talukap or yung ulo ng ating alimasag. So kailangan nating siksikin yung mga palaman dun sa loob ng kanyang talukap. So eto na. Nagawa na natin yung 4 na piraso. Oras na para naman tayo ay magprito. So unahin natin isa lang yung pinaka ilalim niya. At pagkatapos atin itong babasain ng mantika. Ito ay para tumigas yung nasa ibabaw para pagbaliktad natin hindi kumalat or sumabog yung ating mga palaman sa ibabaw.
Ito yun eh. Ito yung sinasabi ko eh. So pag binaligtad natin, nakita nyo, buo na siya. So hindi na lalabas yung kanyang mga laman. So alam naman natin, pag nag-golden brown na yan, kailangan na natin yang hanguin. At dahil may natira pa tayong palaman, lalagyan lang natin ito ng isang itlog para hindi ito masayang. Atin itong ipiprito. So meron ka ng torta. Or kung mas marami naman, pwede niyang gawing lumpiang Shanghai. So walang nasayang, meron ka pang ekstrang ulam. And there you have it, KND Nation, mga kadadelicious. Ito yung ating version ng rellenong alimasag. Akala mo lang mahirap gawin. Pero kung sila ay inyong sosorpresahin dito sa reseping ito, abangan ko naman, siguradong mapapayakap sila sa iyo.